Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat. Umpisahan na po natin mga tambay. Komentuhan po natin. Ito pong mga rally-rally po ng Pangulong Marcos, mga tambay. Ibang klase po dito sa kanyang talagang pag-aangat sa kanyang bangko, mga tambay. Para lang po makakuha po ng boto para sa kanya alyansa, mga kababayan, ibang klase. Pati po yung proyekto na hindi po sa kanya ay kine-credit na po niya, mga tambay. Ginagawa pong tangat bobo at gago ang mga Pilipino na walang kalam-alam. Ginagawa pong walang kalam-alam tayo, mga kababayan. Unbelievable. Ito po, pinagmamalaki po ng presidente na si Pangulong Marcos Jr., yung proyekto na subway ay matatapos na daw po niya sa kanyang termino, mga tambay. Palibasa, wala yatang maipagmalaki na malaking proyekto. Pakinggan po natin ito, mga tambay. Itong kanyang mga talumpati. Napakagaling magsalita. Lahat yata ng inumpisahan ni dating Pangulong Duterte ay i-credit niya po yata sa kanyang sarili. Ito po, kumakalat po ito eh. Ano yun po natin? Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Ayan. Nakita niyo po, mga tambay, kanya na raw po yung subway, meron na. Pag natapos, ayan, ito pa isa. Talaga si Pangulong Marcos, napakaraming ginagawang magagandang proyekto eh. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, ulitin natin. magkakaroon na tayo. Ulitin natin. Okay. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya. Ang yabang na, ang bobo pa. President Duterte led the lowering of the tunnel boring machine for the Metro Manila subway project, the same day that the country was commemorating its 124th Independence Day. This is the first underground rail system in the country. In his speech, Duterte thanked the Japanese government for funding the Metro Manila subway project through the Japan International Cooperation Agency. I cannot seem to fathom the love of the Japanese people for this republic. There are so many projects going on in the country and being pushed and sponsored by the JICA. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway... Grabe, no? Matindi, tama. Una-una, yung proyekto funded ng JICA ng Japan, di ba? Japan po, ang pagkakaalam po natin diyan, ang sagot po natin diyan, yung mga right of way. Yan po ang pinopondohan po natin diyan, yung right of way. Di po ba? Di ba pumutok po sa mga budgeting. Pumutok po sa budgeting ito na hindi po na sumasapat ang ipinopondo po nila dyan dahil nga po, di ba, naaantala ang paggawa niyan dahil nga po sa right of way, dahil po sa pondo, hindi na po pondohan ng maayos ang mga proyekto po na build ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po naaantala, di ba, dahil sa pera, mga kabayan. Di ba, binulgar na po yan kahit nga po yung kapatid niya na senadora ay binubulgar. Na sinasabi na hindi halos napopondohan at halos maintenance lang ang nagiging pondo nitong naupo itong kanyang kapatid na kanyang ading. Di po ba? Yan po, napakarami na pong balita yan. Di po ba? Ano na nangyayari sa Pangulong Marcos, mga kabayan? Para ipagmalaki niya yung proyekto na hindi naman po niya inumpisahan. At isa pa, funded ito ng Japan. Talagang, kaya nga sabi si Pangulong Duterte, nagpapasalamat siya sa Japan
Di ba? Kasi una-una, pinondohan tayo ng Japan dyan sa subway na yan. Tapos ang gagawin na nga lang ng gobyerno natin, talagang popondohan natin yung mga dadaanan niya. Kasi hindi naman libre yung right of way niyan. Dadaanan mo niyan. Di po ba? Pero pagdating dito sa Pangulong Marcos, unbelievable, ano? Ang galing. Talagang hindi man lang niya ipagpasalamat din dito sa napakagaling na ginawa ni dating Pangulong Duterte na yung mga proyekto na build ay kung hindi sa galing ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulo, ay hindi tayo pagkakatiwalaan ng 100% ng mga bansa na kapitalista katulad ng Japan. Di ba? Ngayon po ba, meron po ba nagtitiwala ngayon sa Pangulong Marcos na magkaroon po ng malalaking proyekto katulad po niya na pinagmamalaki niyang subway? Napakarami po dapat dapat dito sa mga political rally niya. Ang ipagmalaki niya yung kanya, yung inuumpisahan niya na malalaki. Programa niya. Bakit itong subway pa naisipan mo? Alam na mga Pilipino kung saan nag-umpisa yan. Di ba? At bakit takot ka na bang maglagay ng at magsabi ng mga programa mo na ipagmamalaki mo sa Pilipino katulad ng 5,500 flood control, Mr. President? Ha? Takot na po ba tayo magsalita ulit? Baka kasi dumating ang bagyo tangayin. Hindi kaya? Mr. President, ay nako, nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Ano? Nakakalungkot lang na meron tayong Pangulo na hindi kaya ito credit grabber. Saka, hindi mo man lang binanggit ang dating Pangulong Duterte. Kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, wala tayong mga proyektong napakaraming build. Di ba? Yung sa'yo, sinabi mo anong last na kampanya mo pa, kasi ngayon, pangalawang kampanya mo na yan para sa mga senador at congressman mo Di ba? Yung unang kampanya mo sa amin di ba? Napakarami mo nga ipinangako na better more. Build. Dinugtungan mo pa ng better more. Kaya nga, build, better more. Di ba? Nabalaho ka na sa 5,500 flood control Hindi po ba mga kababayan? Ano na nangyari? Ngayon, puro proyekto na naumpisahan ni dating Pangulong Duterte, hindi mo man lang mabanggit yung kagalingan ng isang dating Pangulong Duterte na nagkaroon ng katuparan na magkakaroon ng kauna-unahang subway sa ating bansa. Pambira. Kaya tuloy sinasabi ng mga Pilipino, na nakakargado daw po kayo ng pulburon, di umano. Kaya hindi nyo na alam mga sinasabi nyo. Kargado daw po kayo, kargado. Ano ba yung pulburon? Hay na hay daw po kayo, di umano sa pulburon. Mas matutuwa ang taong bayan at baka marami pa tayong magawa pag naiuwi itong kumakalat sa social media, pag naiuwi nyo ito, dahil ito po ay sinasabing kayo ang pamilya nyo ang involved dito sa napakalaking pera. Ito, iuwi nyo sa Pilipinas ito ng pakinabangan ng taong bayan. Baka napakarami pang subway ang magawa, hindi lang sa Luzon. Baka pati sa Visaya at Mindanao magka-subway na. Pagka inuwi mo ito, Mr. President, itong kumakalat na 100 bilyon dollar, ginto, gamitin natin sa Pilipinas ito, Mr. President. At baka yon, maniwala na ang mga Pilipino na napakarami po ninyong napagawang subway. Iuwi muna natin itong pera na ito na sinasabi ng mga Pilipino na pera din ng bayan. Ito po, pauwi po natin ito kay Mr. President para mayroon magawang kabutihan sa bansa. Ito po sigurong eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than
350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, nagkaroon pala ng isang Taiwanese. Ayan po mga tambay. May whistleblower, isang Taiwanese. Kaya nga po pinakaaguluhan na po yung issue na yan sa Asia hanggang sa Japan. Buong halos Asia po. Alam na po yung issue na yan, money laundering ng mga Marcos. Mga kababayan, di po ba? At putok na putok po yan. At wala po tayo nakikitang balita sa mainstream media niya mga tambay. Yan po ang dapat po ninyong gawin, Mr. President. Iuwi nyo po sa bansa, ibalik sa bansa ang $100 billion ayon kay Tony Roque. Pati yung ginto na yan. Yan ang value niyan eh. Di ba? 350 tons. Pakarami. At pati pa yung nawawala daw, di umano, sa Central Bank. Isama nyo na. Ayan. Matutuwa po ang taong bayan sa inyo pagka po yung ginto na yan na pinag-uusapan po sa Hong Kong ay yung money laundering na yan. Mr. President, matutuwa sa inyo, ibalik sa Pilipinas yan. Napakaraming pera niyan, mga kababayan. At maaagawa tayo ng subway. Yung sinasabing matatapos ng hirap na hirap pong pondohan daw nila. Di umano yung subway na yan at yung mga proyekto pang naiwan ng bid. Nakakahiya po, Mr. President. Ano na po nangyayari sa atin? Mga kababayan, kailan lang po naging Pangulo ang dating Pangulong Duterte. At ang mga Pilipino ay walang amnesia. Walang amnesia ang Pilipino. Wala pong sakit ang mga Pilipino na nakakalimot. At ang matitinong mga Pilipino, hindi gumagamit ng pulburon. Kaya naaalala ng mga Pilipino ang mga ginawa ni dating Pangulong Duterte. Ang naaalala po namin na talagang pinagmalaki nyo nung SONA ay ang 5,500 flood control, Mr. President. Kasi dinadala nyo sa proyekto eh. Malapit na naman po ang SONA nyo. Baka isama nyo sa SONA itong subway. Pinagmamalaki nyo na po yung subway eh. Mr. President, ipinagmamalaki nyo po yung subway. Talagang matatapos na yung inyong kauna-unahang subway sa Pilipinas. Dumadaan sa ilalim ng lupa, mga tambay. Kaya ipagmalaki po natin at dapat ay maging proud tayo sa ating Pangulo na talagang proyekto ay subway pero funded ng Japan. Japan na nagpondo. Tayo, right of way. Hindi pa natin yata matugunan ang right of way, mga katambay. Unbelievable. Good luck na lang po sa inyo, sa inyong alyansa. Mga kabayan, ganyan po ba ang gusto nyo magpatuloy pa at kumukuha ng suporta para sa kanyang alyansa? Ang ganitong klaseng presidente na hindi credit grabber at hindi man lang po ikine-credit doon sa nakaraang presidente yung galing na ginawa niya sa bansa na mahingkayat ang mga dayuhan na mamuhunan sa ating bansa. Yan katulad po niyan, funded, pinondohan ng Japan. Samantalang sa panahon po ngayon, 3 taon na, wala tayong nakikita na pinopondohan ng mga ibang bansa ang ating bansa, lalo sa malalaking proyekto. Wala po tayo nakikita at nababalitaan. Katulad po nung kay Pangulong Duterte. Napakarami po natin nakikita at nababalitaan na nagtitiwala po mga banyaga, namumuhunan, nangangapital sa ating bansa. Di po ba? Bakit ngayon? Kine-credit na lang po ang mga proyekto na mismong may pondo na ng Japan. Unbelievable. Good luck na lang po. Kaya po mga kabayan, ano po masasabi nyo sa mga ganitong klaseng Pangulo? Mga kabayan, bakit po kaya? Dahil walang maipagmalaki? Walang maipakita ng 3 taong proyektong malaki? Kaya po kinukuha na lang yung proyekto na hindi naman po inumpisahan niya. At hindi naman po halos pera ng gobyerno ang gagastusin diyan, hindi po. Saka, ang dating Pangulong Duterte, never niyang ma-mention na kine-credit niya. Ipinagmamalaki niya yung proyekto niya. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Kung may proyekto
na ginagawa at merong ilalabas na pera galing po sa kaban ng yaman. Pera po ng bayan yan. Pera ng taxpayer yan. Contribute yan. Lahat ng mga Pilipino, di ba, na nagko-contribute. Pera eh. Hindi mo dapat i-credit sa sarili mo yan. Di ba? Kaya nga lang, ang Pangulong Marcos talagang sanay na sanay yata i-credit sa sarili niya. Yung bigas na nga lang na hirap at talagang pamumulitika lang ang ginagawa di umano sa bigas. May litrato pa niya yung plastic na pinaglalagyan ng bigas. Grabe. Hindi rin naman niya pera yung puhunan doon sa bigas na yon. Pera din ng taong bayan yon. Pero puro pagmumuka nila ang mapagkikita mo. Ganon din po yung pisan niya na tinatawag na tambaluslos. Kay lalaki po ng mga tarpaulin at pagmumuka, mga kabayan. Kala mo mga pera nila ang mga ipinamimigay. Unbelievable. Ito po, bago po tayo magtapos mga tambay, nakakalungkot lang, ano? Grabe, walang maipagmalaking proyekto. Bago po tayo magtapos mga tambay, yung kabilin-bilinan po ng dating Pangulong Duterte at ng ating Vice President, mga tambay, hindi po natin kailangan ng mga ganitong klaseng politiko. Mga tambay, lalo yung sinasabi nila, kaalyansa nila, diretso na po natin sa inidoro yan, mga tambay. Wala po tayong aasahan dyan. Dahil po dinala po tayo sa issue ng puro korupsyon at pamumulitika ng mga yan. Kaya po yung kabilin-bilinan, black voting. Black voting po mga kabayan. Solid po tayo, PDP laban. Magmula po sa baba, lahat po ng nakalagay sa ating pong iboboto sa halalan, yung PDP laban po. Lahat po ng pambato, black voting. Yan po ang napakagandang gawin natin na mahihirapan po silang dayain yan. Lalong-lalo po sa Kongreso at sa Senado mga kabayan. Yan po. At siyempre po, maraming salamat po sa mga ating mga subscribers. Thank you po. Thank you po sa inyo lahat, sa mga sumusuporta at nagtitiwala po sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. Ingatan po kayo. Mag-ingat po kayo. At siyempre po sa inyo, lalo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ingat po. Maingatan po nawa. Thank you rin po sa ating sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog ng California, USA, Gina Ray Soli DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, at si Annie Jo. Thank you po Annie Jo. Thank you po sa inyong lahat sa mga biyaya po. Ingatan nawa po. At siyempre po, maraming salamat po sa mga nakakagusto po ng inyong maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. At siyempre po, yung dalangin at dasal po natin na maingatan nawa po ang dating Pangulong Duterte, ang Vice President, sa kanilang mga paggawa. Siyempre po, lalo po ang dating Pangulong Duterte, ang kanya pong katandaan, mailayo po siya sa karamdaman at madugtungan pa po ang kanyang buhay at makauwi po sa ating bansa. At ang Vice President ay maingatan po sa dami po na nagpapabagsak po sa kanya. Maingatan po sana siya sa mga gustong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Mailayo po sa kapahamakan. Maraming salamat po mga kabayan. Black voting po tayo. Kabilin-bilinan po yan. Black voting. Solid po. PDP laban. Ingat po tayo. Doble ingat po. Ingat. Bye-bye.